So, unang-una po mga kabayan, i-open po natin yung ating Play Store and then search po natin yung eGov Super App. So, eGov Super App. So, ito na po mga kabayan, eGov PH. So, kailangan po natin i-install to. And then, pagka-install po, click Open. So pagka-open po natin sa eGov PH mga kabayan na app ay ito po yung lumabas at mag-sign in po tayo mga kabayan. So let's get started. To start, please enter your mobile number. So yung mobile number po na ilagay natin dito mga kabayan ay yung number po natin sa Pilipinas. For example po, wala tayong number sa Pilipinas, ay pwede po ang inyong mga kamag-anak, kapatid, anak, or asawa. Okay? So, pagkatapos po niyan mga kabayan, ay click next. And then, click continue. So, kailangan lang pong hintayin natin mga kabayan yung one-time password, yung OTP po na i-send sa ating mobile number. Create your own MPIN. Kailangan po natin gumawa ng ating bagong PIN. And re-enter yung ating ginawang bagong PIN. Kailangan po match po. Ayan po, congratulations. Tayo po ay successful sa pag-create ng ating account dito po sa eGov PH. So welcome. Kailangan po nating i-verify yung ating account. So verify account. Kailangan po nating i-verify. So step 1, identify verification. Ayan po yung ating personal information. Citizenship. Siyempre tayo ay mga Filipino. Ako po ay Filipino. First name, yung aking pangalan. Suffix, kung may suffix kayo. Kung senior or the third, the second, kung junior. Kung wala po ay NA po. Then middle name, kung meron kayong middle name. And then kung wala pa kayong middle name ay click po itong box, I have no middle name. So next, last name. And then birth date, month, day, and year. And then ating email address, kailangan po tama, inactive yung ating email address. And then next, tayo ay male or female, ayan po. Click next. So step 2 out of 3, current address. Please input the correct address below. So input your complete address, complete current address. So country, Philippines. State, province, yung ating probinsya po sa Pilipinas. So next, city or municipality, yung ating lungsod po. Next, barangay. And house number or building or street name. Lagay ko po dito yung purok. And then address line 2, optional, and postal code, optional. Ayan po. Pwede pong ilagay yung aking postal code. Ayan po. So click 6343. Di ko sure. Di ko nalagyan po. Kasi optional lang po. So click next. Step 3 out of 3, no? Make sure you are the person verifying. So avoid wearing cap, avoid wearing glasses, avoid using filters. Ayan po. Face mask within the circle. Use enough lighting. Hijab friendly verification. Ayan po. Tap to launch camera.
Ayan, happy with your picture. This will be used as your display picture. Yes, I am happy. So almost there. Check your email inbox. We've sent an email to yung ating email address. Ayan po yung ating code. Sinayin po ng egov.ph. Ayan po. 635198. Ayan, congratulations. Tayo po ay successful mga kabayan. You have successfully upgraded your account. Enjoy the egov.ph app services. So okay, click okay. Wow, tayo po ay successful mga kabayan sa ating egov. Ayan po, Philippine National ID or e-Phil ID. Ayan po. So click po natin itong home mga kabayan. Click home. So ito na po yung home po ng egov.ph na apps. Okay? I-click itong travel mga kabayan kung tayo po ay pauwi ng Pilipinas. Again, click travel. Dito po sa my left side. So capture your passport. Pwede pong i-capture ang inyong passport or escape now. So para sa akin po, escape for now po mga kabayan. And the next, to continue the following egov.ph app, information need to be shared with the e-travel. Name, phone number, and email address. So click I agree. So ayan, ito na po yung ating account sa e-travel. Hi, ito yung ating pangalan. Diyan po yung ating profile pic. Yan po yung buong pangalan, passport number. Po yung ating latest na data no nung nakaraan nung tayo po ay pauwi or umuwi ng Pilipinas no. So QR code, click QR code diyan po. Okay. So for example po mga kabayan, kung kayo po ay babalik sa ibang bansa or uuwi ulit no. So click po itong new travel declaration again. Click new travel declaration. So ayan, announcement. You may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. So malinaw po mga kabayan na 72 hours po bago yung ating mga flights ay dapat na po tayong mag-rehistro dito no at kumuha ng QR code. So the first step ay click na yung arrival entering the Philippines. Again, sa mga pauwi ng Pilipinas ay click arrival entering the Philippines. So kung kayo po ay pabalik sa ibang bansa ay click departure leaving the Philippines. Click po natin dito ay arrival entering the Philippines mga kabayan. Nila ko po ay pauwi ng bansang Pilipinas. So click continue. So bale step 3 po. Hanggang step 3 po ang ating dapat i-fill up dito mga kabayan. So na new travel declaration. So step 1, travel details. So Philippine arrival via air. So purpose of travel. So first step, purpose of travel. Ayan po no. Ako po ay returning resident. Again, sa purpose of travel ko po ay returning resident. Dahil ako po ay uuwi ng Pilipinas. Okay? Next, traveler type. Ako po ay aircraft passenger. Ako po ay pasahero ng eroplano. Okay? Again, aircraft passenger. So next, country of origin. Saan pong bansa kayo galing mga kabayan? So ako po ay galing sa bansang Saudi Arabia. Okay? Kung kayo po ay galing sa Kuwait, Dubai, or Qatar, so ilagay nyo po dyan mga kabayan. Hanapin nyo po. Ako po ay galing sa bansang Saudi Arabia. Hanapin ko po ang bansang Saudi Arabia. Ayan po, nandiyan po. Okay. So next, destination upon arrival in the Philippines. So kung kayo po ay uwi ng bahay, ay residence. Kung kayo po ay magstay ng hotel or resort, so click hotel or resort. Or mag-transit or click transit. Ako po ay uwi ng aming probinsya ay residence. So click next, click the box same as permanent country of residence. Ayan po. So next na po tayo, flight information. Dito po ilagay po natin yung information ng ating flight pauwi ng
Pilipinas. Date of arrival, okay, pizza po ng ating pagdating sa Pilipinas. Again, pizza po ng ating pagdating sa Pilipinas. So ngayon po ay 11. So ako po ay darating sa 14, February 14. Okay? So name of airline, ano po ang pangalan ng inyong airline or ng aking airline? Hanapin niyo po or hanapin ko po yung aking aeroplano. So ako po ay Etihad Airways or Airlines. Ayan, Etihad Airlines. Flight number, lagay ko po dito yung flight number ng aking sasakyan na airlines, Etihad Airlines. So flight EY424. Okay. So automatic na po ang airport of arrival. So Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. So dito po seat or bid number, ito po ay optional mga kabayan. Okay, so click next. Okay, so step 2 out of 3, self-declaration. So countries work visited and tested in the last 30 days. Ito po ay optional. Okay, so next, have you had any history of exposure to a person who is sick? O kayo po ay naka-experience, no? Na nakasalimuha ng mga taong may sakit. Click po no. And then next, have you been sick in the past 30 days? So kayo po ay nagkasakit sa nakalipas na 30 araw. So kung hindi po, click no. Again. So next, click next. So yan po, ito po yung step 3 out of 3, no travel declaration, summary. Yan po yung ating personal information at permanent country of residence. And dito po sa travel details, Philippine arrival via air, andyan po. So tayo po ay returning resident, aircraft passenger, ayan po. At tayo po ay galing sa Saudi Arabia. And the next, flight information, andyan po yung ating flight, yung ating airlines. And the last is health declaration. So yan po yung ating mga detalye mga kabayan. So pagkatapos po niya, kapag tama po lahat yung ating nilagay dyan or in-input na mga data, ay click submit mga kabayan. Okay, again, click submit. So ayan, congratulations, tayo po ay successful sa pagkuha ng ating QR code. So ito na po yung ating QR code mga kabayan. Okay, nandyan po yung ating pangalan at nandyan po yung details, no, ng ating biyahe pauwing Pilipinas. Okay,